Welcome to my piano tutorial. Hi! So para sa mga gustong matutong magbasa ng nota and magpiano, so ito yung kailangan yung pag-aralan ng libro or pwede kayong bumili nito sa mga music store. So we have here John Thompson, ECS Piano Course Part 1. So basic talagang matutunan natin dito. So keyboard. So pag sinabing keyboard, ito na yon. So ang una natin i-locate is the middle C here, or the so-called Do. So lahat ito C. Titingnan nyo yung dalawang black keys. So una sa yun yung Do. That's the middle C. So next is middle C on the music. So music is written on the lines and spaces of the stop. So sana madami kayo matutunan for my lessons, ha? So the stop. So sa music sheet kasi makikita nyo kadalasan may 5 linya. Ang tawag dyan it is the stop. So the notes on the music tells us the key to the play. And there are different kinds of notes. But first we shall learn the whole note. So a whole note looks like this. So bilog lang siya, wala siyang stem, and it is held for 4 counts. So ang bilang niya is 1, 2, 3, 4. The next is the clef sign. So we have the treble and the bass clef sign. So kung makikita kayo sa isang pyesa or music sheet, merong treble clef, or we call it G clef, and the bass clef. So G clef is for the right hand, and bass is for the left hand. Ayun, so we are done sa middle C and then the clef sign. So let's proceed to the next. So music is divided by bar lines into measures. So ito, makita nyo dito, we have here 3 bar lines. So in every bar line, there are measures, what we call. Yeah. So the numbers after the clef sign tell us how to count. In this book, we need to read only the top number. It shows how many counts there are to each measure. So ito, 4/4. So kadalasan nyo ito makikita sa isang sa music sheet or sa mga pyesa. So pag sinabing 4/4, ang bilang niyan is 4 counts. So every measure, meron siyang 4 na count. So as well as for the 3/4, meron tayong 3 count every measure. Pag 2/4 naman, meron tayong 2 measure or 2 counts rather in a measure. So each finger has a number. So ito, 1, 2, 3, 4, 5. And sa right naman, 1, 2, 3, 4, 5. So kailangan ma-familiarize ka sa numbers ng fingers mo. Kasi sa mga pyesa kasi, mayroon nakalagay na anong gagamitin mong thumb or anong gagamitin mong finger sa pagpindot. So next is ito. Meron tayong next lesson of middle C as a whole note. So disregard nyo lang itong accompaniment. Itong accompaniment is para sa mga teachers yan. So as you can see, may image dito. So C. So kung meron kayong piano, locate nyo yung C. Yan. So kung babasahin nyo yan sa nota or sa pyesa, ganito ang itsura niya. Ito yung mga bar lines, nasa baba siya. So pag nakikita kayo ng ganito, this is a whole note C. So ang bilang niya, since nakalagay 4/4, meaning every measure meron siyang 4 counts. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganun lang. Palit-ulit ka lang kung gusto mo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, tinutugtog ko siya using my right hand. Since nasa G clef siya, 4/4, so meaning every measure may 4 counts, and naka-whole note siya, 1, 2, 3, 4. So, ganun lang siya
kadali. So next is, proceed naman tayo. Tapos tayo sa right hand, so sa left hand naman tayo. So kanina, yung nota nasa G clef or treble. Ngayon naman, nasa bass clef na siya. So meaning, play with left hand thumb, count 4 to each note. So 1, 2. Ito yung middle siya. Ito yung manang. So ito pala. So ito pa rin, same pa rin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Again, take note Ito and ito, parehas sila middle C. Not ito. Hindi yan. Kasi iba, pag itong nota mo, iba ang position ng note. Nandito yan, Nandito siya. Sa second space. So, pag nandito, tawag dyan, middle C, as well as the G clef, C din siya. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayun, so we are done sa middle C and then the clef sign. So, let's proceed to the next. So, music is divided by bar lines into measures. So, ito. Makikita nyo dito. We have here 3 bar lines. So in every bar line, there are measures, what we call. Yeah. So the numbers after the clef sign tell us how to count. In this book, we need to read only the top number. It shows how many counts there are to each measure. So ito, 4/4. So kadalasan nyo ito makikita sa isang sa music sheet or sa mga pyesa. So pag sinabing 4/4, ang bilang niyan is 4 counts. So every measure, meron siyang 4 na count. So as well as for the 3/4, meron tayong 3 count every measure. Pag 2/4 naman, meron tayong 2 measure or 2 counts rather in a measure. So each finger has a number. So ito, 1, 2, 3, 4, 5. And sa right naman, 1, 2, 3, 4, 5. So, kailangan ma-familiarize ka sa numbers ng fingers mo. Kasi sa mga piyesa kasi, mayroon nakalagay na kung anong gagamitin mong thumb or anong gagamitin mong finger sa pagpindot. So, next is ito. Meron tayong next lesson of middle C as a whole note. So disregard nyo lang itong accompaniment. Ito accompaniment is para sa mga teachers yan. So as you can see, may image dito. So C. So kung meron kayong piano, locate nyo yung C. Yan. So kung babasahin nyo yan sa nota or sa pyesa, ganito ang itsura niya. Ito yung mga bar lines, nasa baba siya. So pag nakikita kayo ng ganito, this is a whole note C. So, ang bilang niya, since nakalagay 4/4, meaning, every measure, meron siyang 4 counts. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganoon lang. Palit-ulit ka lang kung gusto mo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, tinutugtog ko siya using my right hand. Since nasa G clef siya, 4/4, so meaning every measure may 4 counts, and naka-whole note siya, 1, 2, 3, 4. So, ganun lang siya kadali. So, next is, proceed naman tayo. Tapos tayo sa right hand, so sa left hand naman tayo. So, kanina, yung nota, nasa G clef or treble. Ngayon naman, nasa bass clef na siya. So, meaning, play with left hand thumb, count 4 to each note. So, 1, 2. Ito yung middle siya. Ito yung manang.
ito pala. Ito pala. So, ito pala. Same pa rin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Again ha, take note ha. Ito and ito, parehas sila middle C. Not ito, hindi yan. Kasi iba, pag itong nota mo, iba ang position ng note. Nandito yan, oh. Nandito siya. Sa second space. So, pag nandito, tawag dyan, middle C, as well as the G clef, C din siya. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, next is, tapos na tayo sa middle C as whole note. Now naman, pupunta tayo sa middle C in half notes. So, pag sinabing half notes, it gets 2 counts. So, 1, 2. Play the following count to each note. So, 1, 2, 3, 4 to the second note of each measure. So, sa isang measure, again, G clef, ang counting niya is 4/4. So, sa isang measure, meron siyang 4 counts. So, therefore, para makompleto yung 4 counts, we have 2 half notes. So, ang counting niya is 1, 2, 3, 4. As well as the left hand, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, if play natin siya, so, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ganun lang siya kadali. So, proceed tayo sa middle C in a quarter note. So, tapos na tayo sa whole note, half note, and quarter note. So, pag sinabing quarter note, ang bilang ng ganyan is 1. So, again, sa G clef, 4/4, in every measure, dapat may 4 counts siya. So, ilang quarter notes ba dapat? So, we have 1, 2, 3, 4. So, as you can see, lahat yan, may 4 counts in every measure. So, let's play quarter note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ganun lang kadali yung lesson natin. So, sana may na intindihan tayo. Thank you.